Okay, let's declare. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set up liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, kada po natin dinedeklara yan, declare po natin from heart. Napakatindi po niyan kasi yan po talaga yung mangyayari sa buhay ng bawat isa. Amen. Praise God. Sige po, deklara na naman po natin ang ating J1 culture. Yan, sino excited? Okay, sige, deklara po natin. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I am partnership with Christ and I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, partner, seeing you today made my day. Yan. Oh, kamay muna. Kamay muna. Alam niyo po, babatiin ko kayo. Happy last Sunday of the quarter ng 2025. Last Sunday na po ng first quarter ng taong ito, grabe. Last Sunday na po ng first quarter ng 2025. Last Sunday man, and yet, matindi na ginawa ni Lord. Amen. Last Sunday man ng first quarter ng taong ito, I'll tell you this, hindi pa tapos si Lord. Meron pang ginagawang maganda si Lord. Amen. Sino naniniwala may maganda pang ginagawa si Lord sa buhay nila? Palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka. Sabihin mo nga sa sarili mo, praise God, I'm still standing. Grabe, ang dami na po nangyayari sa paligid, no? Akala natin, summer na, pero sorry guys, na-prank ulit tayo, tapos na po ang summer, grabe ang winter, para siyang sine, blockbuster. Now on its third week. No? Hindi natapos-tapos. Pero anyways, ayang pong pagbuhos niyan kasabay ang pagbuhos ng kilos ng Diyos. Amen. Sino naniniwala doon? Kaya huwag kayong magre-reklamo. Hindi tayo reclamites. Okay? Magpasalamat, Lord. Thank you, my snow. Yan. Wala magre-reklamo, ha? Sino dito? Series of breakthrough na ang iyong nararanasan. Palakpakan si Lord. Alam niyo po, nakakatuwa sa buhay ng ating anointed fam. I'll tell you this, biyaya po ni Lord, meron po tayong bagong nurse. Yan. May nakapasa po ng NCLEX. Nasaan ba yun? Wala. Congratulations to you kung nasan ka man. Nasa baba ata, nagtuturo sa kids yan. Grabe pong testimony ni RN Mayan. Kapag tatanungin mo yan, sasabihin mo, congratulations, ang sasagot niya lang sa'yo, God did it. Tindi. Kaya sabihin din natin, God did it. Amen. Praise God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw nang kasunod. Ikaw nang kasunod. Yung hinihintay mo naman, ikaw naman. Ikaw naman. Praise God. Meron po bang first timer? Wala naman, no? Wala nang first timer. Anyways. Sino pong ready sa gagawin ni Lord ngayong araw na ito? Pumalakpak ang ready sa gagawin ni Lord ngayong araw na ito. Amen. Sige po, diretso na po tayo sa ating text today. Yan, sino pong handa na? Yung handa na, binubuksan na ang kanilang mga Bible. Kung wala kang Bible, ibibili kita. Kung wala din, open your cell phones. Yan. Let's open po our Bibles in Galatians chapter 3, verses 13 to 14. Yan, magsimula na po tayo. Galatians chapter 3, verses 13 to 14. Basahin po natin. Sabi dyan, but Christ has rescued us. Ulitin ko. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. Tayo ay iniligtas ni Kristo saan? Sa sumpa na galing sa law. When He was hanged on the cross, He took upon Himself the curse of our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who is hanged
on the tree. Verse 14, sabi dyan, through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles. Ulitin ko, sa pamamagitan ni Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham. So that we, who are believers, sino dito believers ni Christ? Yan. Wala po ba yan dyan? Wala po o nadyan? Wala po dyan o nadyan? Ayun. Yan, praise God. Yan, verse 14. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham, so that he who are believers might receive the promised Holy Spirit through faith. Ito po, another version ng Galatians 3:14. Galatians 3:13 to 14. Ito ay the Message translation. Ang sabi dito, Christ redeemed us from that self-defeating cursed life by absorbing it completely into Himself. Inabsorb ni Christ lahat ng sumpa. Do you remember the scripture that says, "Cursed is everyone who hangs on the tree"? That is what happened when Jesus was nailed to the cross. Yung pala ang nangyari. Nung napako si Jesus, inabsorb niya lahat ng sumpa. He became a curse, and at the same time, dissolved the curse. And now, because of that, the air is cleared. Tindi. The air is cleared. And we can see that Abraham's blessing is present. Wow. Is present and available for non-Jews too. We are all able to receive God's life, His Spirit, in and with us by believing just the way Abraham received it. Tayo po ay saglit manalangin. Let's all close our eyes. And let's bow our heads. And let's pray. Father, heart God, we just continuously entrust everything to you tonight. Lord, we pray and hope that do the only thing that you can do upon our lives, Holy Spirit, in this very moment. At dalangin namin, Panginoon, we will not just experience you tonight, we will also encounter you tonight. And Lord, we hope and pray, not just the people, Lord, on the four sides of this building, but also, Lord God, those people on the other side of the screen. Dalangin namin, Jesus, sit on the throne in our hearts. Kayo na pong bahala ngayong gabing ito. Be the one, Lord, to be lifted up, glorified and magnified. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Yan. May tanong po ako sa inyo. Who would agree based on what we learned last week? Sino dito may natutunan last week? Taas ang kamay ng walang natutunan. May natutunan. Taas ang kamay ng may natutunan last week. Pag tatanungin, ano natutunan mo? God made a way, part 3. May natutunan, no? May natutunan. Based on what we learned last week, dahil ikaw at ako ay anak ng Diyos, gumawa ng daan si Lord for you. Hindi lang para sa'yo. God also made a way inside of you. Because you are a child of God, God made a way in you and for you. Naging clear. Sobrang naging clear ang alin, pastor. You gain access to the kingdom of heaven. Because Jesus made a way in your life, you gain an access to the kingdom of heaven. Because you receive Jesus, who is the way, the truth, and the life. Reviewin natin, ano ba yung access sa heaven? At dahil doon, may access ka sa kung ano ang kayang ibuhos ng langit. Meron kang access sa kung anong meron sa langit. You are able to experience heaven here down on earth. Pastor, ano bang kaya kong i-access dyan? Ano bang kaya kong i-access sa kaharian ng Diyos? Ito po, may healing. Kaya mo i-access yan. Ano pang kaya mo i-access sa kaharian ng Diyos? Meron kang answered prayer. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Meron din provision. Na-access mo yan. Hindi, wala nang hadlang. Amen? Tayo abot na abot ni Lord. Abutin mo yung katabi mo. Abot ka daw ni Lord. Abot ka ni Lord. No? Rinig ka ni Lord. Amen? Tayo ay nagkakaroon ng access sa healing, sa provision, restoration, breakthrough, miracles, signs, wonders, name it.
tayo ay nagkaroon ng access sa kaharian ng Diyos. May access ka na sa kaharian ng Diyos. Sino dito may access na sa kaharian ng Diyos? Pumalakpak sa Lord. May access ka na sa promised land ni Lord sa'yo. May susi ka na. Amen? May susi ka na. May access ka na sa mga pangako ng Diyos sa'yo. Bakit? You are not an enemy to God anymore. Hindi ka nakaaway ni God. Tingnan mo yung katabi mo, kaaway pa ba yan ni God? Hindi. May access na yan sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen? Hindi na yan kaaway ni Lord. Baka naman kaaway mo. Hindi rin, no? Hindi rin. Mahal mo yan. Mahal mo yan. Bakit? Tayo ay nagkakaroon ng access sa kaharian ng Diyos because we belong to Jesus. We belong to God. Malinaw po ba yun? Malinaw na tayo may access dahil we accepted Jesus Christ in our heart as our Lord and Savior. Nagkaroon tayo ng access. Malinaw, naging clear, na malaya na tayong nakakalapit sa presensya ng Diyos. We are having our access to come freely sa presence ni God. Pero, this might blow your mind. Wow. Taray English. Pero this might blow your mind. What if I tell you? What if sabihin ko po sa ating lahat ngayong gabi? On the first place, we are not in the position of trusting God. Sa totoo naman, kung unang-una pa lang, wala tayong karapat magtiwala sa Diyos. Nung una nga, di natin siya kilala. No? What if I tell you, on the first place, we are not in the position of knowing God. Nung panahong hindi pa natin kilala si Lord, sino ang sa iba muna lumalapit? Yan. Kay kumare, yun. Kay pare. Sino dito nanonood ng Pipito Manaloto? Kilala niyo si friend. Kilala niyo yan? Oh. Kay friend muna una lumalapit. What if I tell you, on the first place, we are not in the position to have a relationship with God? Hindi pwede. Nagigets niyo kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Because on the first place, sabi sa Romans 3:23, it says in Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala. Taas ang kamay ng perfect. Uy, muntikan na tayo may maipako. Praise God. Malinaw sa atin, lahat tayo nagkulang. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo, we fall short in the glory of God. Lahat ay hindi karapat-dapat. Walang worthy. Kahit po ako, I know to myself, I am not worthy to come into God's presence. I am not worthy. I know to myself na meron akong kulang. I know to myself na I am not perfect. I am not worthy to come into God's presence. We are all dead walking in this broken world. Kung wala si Lord, no? Ang hirap gumising na dati nga biyaya ni Lord, nakakabangon pa rin tayo nung wala pa tayong relasyon sa Diyos. Pero ngayon, pansin nyo, nung si Lord ay nag-first move sa atin and we started to have this relationship with Christ, kahit may pagsubok, handa kang bumangon. Kahit may mga pinagtatagumpayan, lumalakas ka pa rin. Kahit may mga pagsubok, alam mong ibabangon ka ng Diyos. Amen? Ngayon yun, nung nagkarelasyon tayo sa Diyos, kung hindi inibig ng Diyos tayong makasalanan, nasan kaya tayo ngayon? Nasan kaya tayo ngayon? If not for God who loved the world and gave His only begotten Son, where we might be today. Asan ka kaya? Asan ka kaya ngayong araw na ito? Kung hindi tayo inibig ni Lord, nasa post, trabaho daw, yan, go-working, o kaya naman ay, ano pa ba? Sige, yun na. Di ko marinig. Basta yun. Nasaan kaya tayo ngayon? Could be, ang sarap pa ng weather, ang sarap magbalot ng kumot, no? Ang sarap mag-party. Yes, party doon, party here, yun. No? Tsaka merong pang kanta, ibuhos na. Alam niyo yung kantang yon? Wag niyo na ituloy. Wag niyo na ituloy. Utang na loob. Yan. Kung hindi lang dahil na minahal tayo ng Diyos, asan kaya tayo ngayon? Pero may good news po ako sa ating lahat.
But God. Sabi doon sa binasa natin kanina, but God. Galatians 3:13, yung binasa natin kanina, but Christ has rescued us. Doon sa first part ng Galatians 3 verse 13, meron doon nakalagay, but Christ has rescued us. I think nasa unang translation yon. Na doon sa NLT translation, sabi doon, but Christ has rescued us. Ba't kaya yun nasabi sa Bible? Isa lang ibig sabihin, kailangan natin ng rescuing. Kailangan natin ng may magsalba sa atin. Kailangan natin ng may mag-rescue sa atin. Si Lord ang rescue mo. Whatever your situation is, I'll tell you this, ini-impress ni Lord today, ang rescue mo ay si Jesus. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos ngayong araw na ito. Kung meron ka mang narinig, kung meron ka mang nababasa, kung meron ka mang nararanasan, kung meron ka mang nararamdaman, si Jesus ang rescue mo. But Christ has rescued us. Sabi sa first part ng Galatians 3 verse 13. Ito ang ating magiging title ngayong araw. Sinong handa na? Ito po ang ating title ngayong araw, But God. But God. Alam niyo yung tipo na ngayon ang due date. Ngayon, dadating si Jonah. But God came. Yung mga ganun. Mag-pay 50-50 na. But God came as my rescue. Halos wala nang naging pag-asa. Ubos na ang pwedeng takbuhan. But God came into your life. Wow. We are all hopeless before. Halos walang patutunguhan ang buhay natin. O sige, kahit ako na lang. Wala na halos tayong patutunguhan. But God introduced Himself to us. Halos wala na tayong tatakbuhan. Pero ito ang ini-impress ni Lord sa atin ngayong gabi. But God. Kung maiintindihan natin ang sacrifice si Jesus sa cross, kung naiintindihan natin ang ginawa ni Jesus sa whole humanity, sa buong sanlibutan, if we only fully understand the weight of Jesus' sacrifice on the cross, if we fully understand the weight of how Jesus paid our sins, alam niyo magiging resulta? May dating ang worship service. May dating. May dating kapag naiintindihan talaga natin yung ginawa ni Jesus sa cross of Calvary, hindi natin babasta-bastahin ang linggo. Hindi natin babasta-bastahin ang pag-worship kay Lord. Kung talagang may dating sa atin, sa heart natin, yung ginawa ni Jesus sa cross, kung malinaw sa atin kung anong ginawa ng Diyos that time, hindi natin babasta-bastahin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi natin babasta-bastahin ang paglilingkod kay Lord. If it is clear to us fully, kung naiintindihan natin yung bigat ng dinala ni Jesus sa cross of Calvary, hindi natin babasta-bastahin ang salvation na binigay na regalo ng Diyos. Bakit? On the first place, we are not supposed to experience all of that. On the first place, bilang tayo dati na wala pang relasyon sa Diyos, wala tayong karapatan mag-worship sa Kanya, bakit kaaway pa tayo ni God? On the first place, nung wala pa tayong relasyon sa Diyos, wala tayong karapatang tumawag sa Kanya. Kasi nabasa niyo ba yon? Sabi ni Jesus sa Bible, tawag ka ng tawag sa akin, di naman kita kilala. You're calling my name and yet I don't know you. You cast demons in my name and yet I don't know you. Nakakatakot pag dumating yung time na yon. Natiwalang-tiwala tayo kay Lord. Tapos pagdating sa araw ng Kanyang pagbalik, sabihin ni Lord, hindi kita kilala. Yun nga lang, na magdo-doorbell ka, sa nag-invite sa'yo, tapos pagbukas ng pinto, sasabihin sa'yo, sino ka? Di ba parang, grabe, kala ko magkakilala tayo. Di ba? O kaya naman, let's put it in this way. Yung, especially sa, ito ay power ng mga Filipino. Sino dito nakapanood ng mga reels? Dahil may kakilala ka sa ganito. No?
Madali ka nakakapasok doon. Pagdating doon, sasabihin, sino ka? O hindi ka nakapasok. Nagigets niyo po ang point? Nagigets niyo ang point? Nung una, na wala pa tayong relasyon sa Diyos, ganun ang tingin sa atin ng Diyos. Pero praise be to God, lahat ng kaharap ko may relasyon na sa Diyos. Amen. Pumalakpak na may relasyon sa Diyos. Kung hindi dahil ni Jesus na nagbayad ng ating kasalanan sa cross of Calvary, salvation is not supposed to be free. Why? Gaya nga nung nabanggit natin last week, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Pero praise God, binayaran ni Jesus ang ating kasalanan. Ngayon, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen. Sige, palakpakan natin si Jesus. Grabe. Nagigets po ba natin yung point? If Jesus didn't pay our sins to the cross of Calvary, where we would be today? Asan tayo ngayon? Salvation is not supposed to be free, but Jesus paid for it. Binayaran ni Jesus. Binayaran ni Jesus, ikaw at ako. Amen. Para lalo nating maintindihan, basahin natin to. In Matthew chapter 15, verses 26 to 28. Yan. Matthew 15, 26 to 28. Iyan po ay kwento ng isang Canaanite woman na lumapit kay Jesus kasi yung daughter niya ay demon-possessed. Nung lumapit siya kay Jesus, kasama ni Jesus yung kanyang mga disciples, parang binaliwala ni Jesus yung Canaanite woman. Bakit? Kasi yung Canaanite woman ay wala pang relasyon sa Diyos. Okay? Maintindihan natin. Basahin natin to. Matthew 15 verses 26 to 28. Sabi dyan, verse 26, He replied, si Jesus ang nagsasalita, It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Verse 27, sabi nung babae, Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Ganun pala ang mindset. Kapag wala pang relasyon sa Diyos, ang isip ng tao, kahit gumaling lang ako kaunti, kahit maging okay lang ang sitwasyon ko ngayon, kahit konti lang okay na ako. Kasi yun ang pakiramdam ng Canaanite woman. Nung wala pa siyang relasyon sa Diyos, sabi niya, kahit yung tingi-tingi lang, kahit yung crumbs lang, kahit yung pinagtirhan lang ng iba, kahit yung katiting lang, okay na ako doon. Verse 28, Then Jesus said to her, ito na, Woman, you have a great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Wow. Grabe, no? Ang paglapit nung babae kay Jesus, lumapit lang siya kay Jesus dahil healer si Jesus eh. Lumapit lang siya kay Jesus dahil si Jesus alam niya nagbibigay ng blessing. Lumapit siya kay Jesus dahil kilala niya si Jesus na gumagawa ng breakthrough. Pero, anong pinaranas ni Jesus sa kanya? Sabi ni Jesus, You have a great faith. And in an instant, gumaling yung anak niya. Sino dito, gusto mo in an instant gumawa ng himala si Lord sa'yo? Sino dito, in an instant, in a moment, kumilos ng matindi ang Diyos sa'yo? As we can see from that part, hindi basta-basta naka-access yung woman sa kaharian ng Diyos. The woman doesn't have an access saan? Sa kaharian ng Diyos. Hindi pa siya nakakatanggap kay Jesus. Kaya ang naging response sa kanya ni Jesus ay, sabi niya, It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Kung tatanungin nyo, Pastor, bakit? Bakit naman kinumpara yung babae sa aso? Grabe naman si Jesus, kinumpara niya yung babae sa aso. May ibig sabihin kasi si Jesus. Jesus refer the Canaanite woman to a dog because only God's people or the Israelites has access to the kingdom of heaven. Ano ba yung woman? Siya ay hindi Israelite. Siya ay Canaanite.
Nabubulol ako, pero bahala na kayo. Okay? Hindi siya Israelite. Hindi pa siya kasama sa anak ng Diyos. Hindi pa. Ang kaharian ng Diyos ay para lang sa mga Israelite at sa mga anak niya, not to Gentiles or to the outsiders. Pastor, paano nangyari yun? Kasi that time, hindi pa napapako si Jesus. Wala pang nagiging sacrifice on the cross. Wala pang crucifixion na nangyayari. Wala pang pag-aalay ng buhay na nangyayari. That time, pinapakita pa lang ni Jesus kung anong meron sa kaharian ng Diyos. In His ministry, nung siya ay nasa lupa, pinapakita pa lang ni Jesus, pinapatikim pa niya lang ang humanity sa kung anong meron kapag nagkaroon tayo ng access sa kaharian niya. Hindi pa nababayaran ni Jesus ang kasalanan. Hindi pa nababayaran ang curse ng law, which is kamatayan, during that time. Okay? Pero pansin nyo sa verse na sinabi doon sa Matthew 15, verse 28, sabi doon, then Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted. Pastor, paano nangyari yun? Tuloy natin. And her daughter was healed at that moment. Wow. Grabe pala yung faith ng babae. Wala pa siyang, kilala niya lang si Jesus as blesser. Kilala niya lang si Jesus as provider. Kilala niya lang si Jesus na gumagawa ng miracle. Ganun ang paglapit ng babae kay Jesus. Dahil sa ginagawa ni Jesus, hindi siya lumapit kay Jesus dahil gusto niya makipagrelasyon. Ang gusto niya lang ay tumanggap. Nagigets niyo po ba? Paano nangyari yun? Hindi pa nababayaran ang curse ng law. Paano gumaling yung babae? Hindi pa nababayaran wala pang crucifixion. Canaanite people or the Gentiles, kung para po sa kaalaman natin, dahil tayo hindi Israelite, ang tawag po sa atin ay Gentiles. Tayo po yung mga hintil. Canaanite people or the Gentiles or the outsiders from the family of God are not supposed to have faith to the Son of God. Bakit? Walang relasyon Wala pang relasyon. Pero, yung Canaanite woman, ito ang ginawa kasi nung Canaanite woman. Lumabas siya sa tradisyon niya. Lumabas yung woman sa kung anong alam niya. Lumabas yung woman sa kung anong kinalakhan niya. Kasi siyempre, iba-iba ang kinalakhan natin. Iba-iba ang nakasanayan natin. Iba-iba ang alam natin. Ang ginawa ng babae, dahil alam niya na si Jesus ang may kaya, hindi siya sanay. Hindi siya sanay lumapit kay Jesus. Hindi siya sanay. Siguro, meron silang ibang ginagawa noon. Dahil iba yung belief pa niya. Iba pa yung faith niya. Pero lumabas siya doon. Lumabas siya sa kanyang paniniwala. Lumabas siya sa kung anong tradition niya. Lumabas siya sa kung anong alam niya. And she started putting her faith onto Jesus. Yun ang nangyari. Tinanggal ng woman yung kung anong alam niya noon. Tinanggal ng woman kung anong kaya niya noon. Tinanggal ng woman kung anong tradition niya. At anong ginawa niya? He started putting her faith onto Jesus. Anong naging resulta? Ito naging resulta. Great faith is equal to granted request. Ulitin ko. Great faith is equal to granted request. Sino dito gusto mo today palalimin lalo ng Diyos ang pananampalataya mo? Sino dito gusto mo today, ngayong araw na ito, lalo tayong may in love kay Jesus? Sige, palakpakan natin si Lord. Pastor, saan nyo nakuha yan? Kasi if we're going back to the verse, in Matthew 15 verse 28, then Jesus said to her, woman, you have a great faith. Your request is granted. Your request is granted. Your request is granted. Yan ang gustong patunayan sa atin ng Diyos. At ang sabi sa Romans 5, verse 8, sabi doon, Romans 5, verse 8, but God demonstrates
His own love for us in this. Alam niyo po kung kailan ginagamit yung word na but? O mga English major, sa mga magagaling mag-English dyan, kailan po ba ginagamit ang salitang but? Kapag opposite. Tama? Kapag opposite, contradictory ang sinasabi. Kasi possible, pwedeng hindi i-demonstrate ni Lord ang love niya. Pwedeng hindi ibigay ni Jesus ang kanyang buhay sa cross of Calvary. Pwede yun. Bakit? Diyos siya eh. Pwede yun. Pero ano nangyari? But God. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Wow. 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 While we were still sinners, Christ died for us. Nagigets niyo po ba yung verse na yan? Kahit alam ni Lord na makasalanan pa tayo, He gave His life on the cross. Kahit alam ni Lord na baka hindi ka pa agad lumapit sa Kanya, still binigay niya agad ang buhay niya sa cross for you and for me. Kahit malayo pa tayo noon sa relasyon sa Diyos, pinili ni Jesus, ibigay ang buhay niya sa cross of Calvary for you and for me. Kailan nangyari yun? More than 2,000 years ago. Pero yung nasa isip ni Jesus while He was on the cross was you and me. Pangalan mo ang nasa isip ni Jesus that time. Pangalan mo, future mo ang nasa isip ni Jesus that time. And yet, while we were still sinners, Christ died for us. Wow. Wow. Habang makasalanan pa tayo, binigay na ng Diyos ang buhay niya sa atin. Antindi, sige palakpakan natin si Lord. But God loved us anyway. Minahal tayo ng Diyos. Kahit kulang tayo. Minahal tayo ng Diyos kahit wala pa tayong relasyon sa Kanya. Yun ang na-experience nung Canaanite woman. Wala pa siyang relasyon kay Jesus and yet minahal niya na agad yung woman. Wala pang relasyon yung woman kay Jesus and yet pinatikim na agad ni Jesus yung Canaanite woman ng kung anong meron sa kaharian ng Diyos. Ibinigay ni Jesus ang buhay niya sa iyo at sa akin kahit na 1,000 times we have failed. Alam ni Lord. Alam ni Lord eh. Alam ni Lord na mag-fail tayo. Alam ni Lord. Alam ni Lord na magkukulang tayo. Alam niya. Bakit? Diyos siya eh. Alam niya lahat. Alam niya lahat. Yung mga kahinaan mo, alam niya yun. Alam ni Lord kung saan ka nagkukulang, alam niya yun. Alam ni Lord kung saan ka nadadapa, alam niya yun. Bakit? Diyos siya eh. Siya ang ating creator. Alam niya yun. Alam niya yun kung kailan ka mag-fail. Alam niya yun. Alam niya yun kung kailan ka madadapa. Alam niya yun. Pero you know what? Because of that verse, naging revealed na revealed. Even 1,000 times we have failed, still pipiliin ni Jesus na ipaglaban ka. Still pipiliin ni Jesus na yakapin ka. Still pipiliin ni Jesus na mahalin ka. Ganong katindi ang pag-ibig ng Diyos. Sige, palakpakan natin si Lord. 1,000 times we flank, still pipiliin ni Jesus na i-rescue ka. I-rescue ka ni Lord today. And I'll tell you this, great faith is equal to granted request. Ngayon na pinapalalim ng Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya. And if you are taking down notes, write this down. Una, because God had loved us anyway, write this down. Don't take things for granted. Huwag mong basta-bastahin ang salvation na pinaglaban ni Jesus sa'yo. Huwag mo basta-bastahin yung laban na pinagtagumpayan ni Jesus para sa'yo. Don't take things for granted. Don't take things for granted. Yung pag-upo mo ngayon, Jesus paid for your seat today. Supposed to be may bayad yung upuan natin ngayon. Supposed to be. Pero dahil binayaran ni Jesus, nakaupo tayo dito ngayon. Ramdam na ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos ngayon. Ramdam na ramdam natin na mayroong pag-asa. Bakit? Minamahal tayo ng Diyos na siyang may likha sa atin. Amen. Sabi doon sa binasa natin kanina in Galatians 3 verse 13. TPT translation. Sabi doon, yet Christ paid the full price. Ano bang binayaran ni Jesus? 25%? 5%? Sino dito mahilig sa sale? Di ba kapag magsasale naman sa mga mall, 5%, 50%. Minsan nga makikita mo, okay, 80% pagtingin mo sa tag $200 pa rin.
Ganun katindi ang nararanasan dito natin sa mundo. Pero pagdating kay Christ, Christ paid the full price to set us free from the curses. Ganun katindi, kaya don't take things for granted. Yet Christ paid the full price to set us free from the curse of the law. Pastor, ano ba yung law? Kasi during the Old Testament, there came yung law ni Moses, at under sa law ni Moses, kailangan ka maraming gawin. Kailangan ka maraming gawin na offering para maging malinis ka. Kailangan ka maraming gawin para ikaw ay makalapit sa presence si Lord. Yun yung law. He absorbed it completely. Inabsorb ni Jesus lahat. Completely. As He became a curse in our place. Antindi? Yung sumpa na dapat sa iyo at sa akin, inako ni Jesus. Wow. 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 He absorbed it completely as He became a curse in our place. We were supposed to be the one who's crucified on the cross. Pero, inagaw ni Jesus yung posisyon natin sa cross, at dahil inagaw niya ang posisyon natin sa cross, siya na ang napako para sa atin. For it is written, everyone who is hung upon a tree is doubly cursed. Alam niyo po, mag-Holy Week this coming April, and we will see people who's trying to do so hard para ipaglaban ang salvation nila. We will see people who's going to do many things for them to reclaim the salvation that Jesus has paid already on the cross. Hindi mo na kailangan magpapako. May napako na para sa'yo. Hindi mo na kailangan magbuhat ng cross. Yung literal, hindi na. Bakit? Binuhat na ni Jesus para sa'yo. Hindi mo na kailangang mahirapan. Bakit? Binayaran na ni Jesus lahat sa'yo. Hindi mo na kailangang lumakad sa kasalanan. Bakit? Inabsorb na ni Jesus lahat ng sumpa. Alam niyo po, napakatindi ng word na sumpa. Kasi, especially to us, Filipinos, greatly, especially sa mga, sino bang mga nagsasabi? Mga tao sa una. Walang tao sa una dito. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha ba yung tao sa una? Hindi naman, ano. Amuyin mo din kung mukhang tao sa una. Hindi naman, no. Fresh naman yan, fresh. Okay, fresh. Yung mga tao sa una, sabihin natin, ano, sabihin nila, naku, dapat ganito, ganyan. Oo, kasi ganito. Alam nyo, nangyayari, dati, nung wala pa tayong relasyon sa Diyos, kailangan natin laging may gawin para maka-experience tayo ng maganda. Pero sa grabing pag-ibig ng Diyos, wala pa man tayong ginagawa, nakakaranas tayo ng maganda. Amen? Hindi pa man tayo fully nag-offer ng life natin sa Kanya, pinaparanasan ni Lord yung best niya sa'yo. Amen? Nagigets niyo po ba? That's why don't take things for granted. Sino dito kapag magsasunday, gabi pa lang, pinaplansya mo ng iyong damit. Gabi pa lang, pinapaputi mo na lahat ng tinatakluban mo na ng dapat takluban. Yun. Para pagdating ng Sunday service, fresh na fresh. Sino dito, gabi pa lang, Sabado pa lang, hinahanda mo na ang puso mo. Kasi pagdating ng araw ng linggo, alam mo na pagdating mo ng Sunday, pagdating mo ng worship service, kadate mo si Lord. Alam niyo yung mga taong ganun, they are the ones who are not taking things for granted. Hindi nila binabasta-basta ang presensya ng Diyos. Hindi nila binabasta-basta ang kayang gawin ni Lord. Alam niyo po sino naniniwala, every time that we gather, He is in the midst of us. Sabi niya sa word niya, 1 or 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. And because Jesus is in the midst of them, pinaparanas ni Jesus yung kaya niyang gawin. Especially now. How many are we today? We are more than 3. And Jesus is here. Jesus is here. I'll tell you again, Jesus is here. Kaya wag mo basta-bastahin pag nagwo-worship, yun talaga kanina, sobrang grabe no, ng Lord sa buhay nating worship team. Wag mo basta-bastahin, nagpupuyat ang mga yan. Nagpa-practice ang mga yan. Glory to God. All glory to God. Dahil ni Lord, kaya nakapag-worship. Kaya naman kapag nag-worship, ibigay mo ang best mo. Huwag ka nang mahiya. Wala ka namang putok. Kung may putok man, okay lang yan. Okay lang,
Kung baskil ka, nahiya ka, okay lang yan. Si Lord nga, lasog-lasog ang katawan nung napako sa cross for you and for me. Si Lord nga, nakatanggap ng many lashes. Maligtas ka lang. Baskil, nahiya ka. Alam niyo yung baskil? Basang kilikili. Huwag kang mahiya. Mahiya kayo kapag, how much more nung unang panahon? Hindi pa nga uso dati, hindi nga masyadong uso ang gripo. Pero nakakalapit sila kay Jesus. Tayo, may conditioner na, may shampoo na, may lotion na, may cologne na. Sobrang bango mo na, tama na. Kaya, why not give your best to God? Don't take things for granted. Huwag mong binabasta-basta ang presensya ng Diyos. Amen? You know what? Sige, palakpakan natin si Lord. Bakit natin hindi kailangang basta-basta ng presensya ng Diyos? Why? In God's presence, there is miracle. In God's presence, there is breakthrough. In God's presence, there is freedom. And I'll tell you this, ngayon palang may ginagawa na si Lord sa buhay mo. Ngayon palang may ginagawa na si Jesus sa family mo. Church, we must cooperate and operate to God's word in our life. Kailangan nating mag-cooperate kay Lord. Kailangan nating mag-operate saan? Sa salita ng Diyos sa ating buhay. Things might not go along sa kung anong gusto natin. Things may not go along according to our own timeline. Things may not go along according to the desires of our heart. Pero, if we are cooperating and operating sa word ni Lord, ito ang mangyayari. You will give value sa presence ni Lord. You will give value every time that we worship Him. You will give value sa ginawa ni Jesus sa cross of Calvary. Ang binayaran ni Jesus sa cross of Calvary, bunga ng kasalanan, ano yun? Kamatayan. Walang kaya magbayad niyan. Pero binayaran ni Jesus for you and for me. Amen. And church, dahil you are not taking things for granted, ito ang mangyayari. Hindi ka na basta-basta. You are not just. Ano ba English ng basta-basta? Just na lang. You are not just. Hindi ka na basta-basta. Kaya kapag kinokorek ka ni Lord, kaya kapag tinatama ka ni Lord, kaya kapag, alam mo yun, may inalaw si Lord na hindi maganda sa buhay mo, ibig sabihin, may ibubuhos din si Lord sa'yo na hindi basta-basta. Kaya don't take things for granted. Kasama na dyan ang mga pagsubok, ang mga problema. Kapag may problema, Lord, thank you, meron akong pagpapala, kasunod. Kaya kung meron ka mang pinagtatagumpayan, Lord, negative ako. Yung bank account ko negative. Lord, imumultiply mo to. Kasi you're not taking things for granted. Hindi mo na tinitake things for granted. Kasi alam mo, sa buhay mo, na Christ paid everything in full. Christ paid the full price to set us free from the curse. Ano ba mga sumpa? Sumpa ng kamatayan, sumpa ng kasalanan, sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit karamdaman. Pinalaya ka na ni Jesus dyan. Pinalaya ka na ni Jesus dyan. Jesus is here tonight. Amen? Pangalawa, write this down. Strongholds start to break when God starts to take place. Wow. Strongholds starts to break when God starts to take place. Maraming sitwasyon sa Bible. Alam niyo po, ang Bible, hindi lang siya story. Totoo siyang nangyari. Maraming nangyari sa Bible. Isa sa nangyari doon, yung kilala niyo si Prophet Daniel, kinulong siya sa lion's den. Instead, nalapain siya ng lion, ang nangyari, napasunod niya ang lion. Tapos sino nakakita ng picture? Si Daniel, nakaganyan lang, tapos yung lion, chill lang din sa likod niya. Kasi yung presence si Lord na doon. Ano pa? Nung time na nag-worship si Paul and Silas, habang sila ay naka-chain, paa at kamay, habang sila ay nasa pinakalooban ng kulungan, nung sila ay nag-worship kay Lord because they're not taking things for granted, alam nila ang halaga ng pagpupuri sa Diyos.
When they started praising the Lord, hindi lang nakalas ang chains. Nawasak din ang kulungan. Ganun katindi. When Jesus starts to step into your situation, stronghold starts to break down. Stronghold starts to break down. And I am speaking sa kung anumang stronghold na meron ka ngayon, it is breaking down today. It is breaking down today. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 14, sabi diyan, Jesus, our Messiah, was cursed in our place. Yan. Jesus, our Messiah, was cursed in our place. And in so doing, dissolve the curse from our lives. Tindi. Hindi tinanggal. Kasi alam niyo po, kapag sinabing tinanggal, pwedeng andyan pa rin yung curse. Pwedeng bumalik sa'yo. Pero ang ginawa ni Lord, tinunaw ni Lord. Para hindi na makabalik sa'yo. Yun ang ginawa ni Lord, dinisolve niya ang curse. Para hindi na kauli makapanakit sa'yo. Dissolve the curse from our lives so that all the blessings of Abraham, ito na, so that all the blessings of Abraham can be poured out. Kanino? Upon even non-Jewish believers. Kanino yun? Tayo yun. Atin yun. All the blessings of Abraham can be poured out to us today. Can be poured out to us today. And now, God gives us the promise of the wonderful Holy Spirit who lives within us when we believed in Him. Remember, yun, dinedeklara natin. Kaya very important when we declare Luke 4:18-19. Doon talaga very tangible, very visible, very audible kung anong mangyayari when the Spirit of the Lord is upon us. Sino kayang mag-recite ngayon ng Luke 4:18-19? Let's start to recite it. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Ibig sabihin, kasi you're preaching the gospel to the poor, ibig sabihin, the Lord will use you to be a blessing to many. They will start to know Jesus. Anong kasunod doon? He has sent me to heal the brokenhearted. Gagamitin ka ni Lord para mag-cause ng healing sa iba. Para mabuo ang puso ng iba. Anong kasunod? To preach deliverance to the captives. Antindi? And recovering of sight to the blind, to set up liberty, them that are bruised. And because of that, you will be able to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Yun ang mangyayari when we start to walk sa kung anong tinatanggal ni Lord ngayon sa ating buhay. Stronghold starts to break when God starts to take place. This is what is happening. Sabi dyan, dissolve the curse from our lives. Jesus breaks the cycle. Cycles are broken. Kung anumang cycle ka na na-experience mo in your life, through Jesus who paid everything, who paid full price, lahat ng ating utang. Ano yung utang? Yung bunga ng kasalanan. Because Jesus paid everything in full price, cycles are broken in Jesus' name. Amen. Putol na ang paikot-ikot na sumpa. Putol na ang paulit-ulit na pangit na sitwasyon. Putol na ang paulit-ulit na nararanasan mong hindi maganda. Pinuputol na ni Jesus. Naiintindihan nyo ba ang bigat ng cross? Ang bigat ng ginawa ni Jesus? We are supposed to be enemies to God. We are supposed to be outsiders sa kingdom ni God. Pero because of Jesus, binake niya ang cycle. Putol na ang paulit-ulit at malaya tayong sumasamba sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. When the stronghold starts to break down, that is the time when God starts to take place. Nagkakaroon ng great exchange. We are the one who is supposed to be crucified on the cross. Kasi nga, I am asking all of us, kung sino ang perfect, walang makapagtaas ng kamay, ibig sabihin, kasi lahat ng napapako ay sila ang mga taong nagkakasala. Siguro, kung hindi nabayaran ni Jesus, yung ating mga kasalanan,
Ang daming cross dyan. Ang dami. Pero salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Binayaran niya ang sumpa ng kamatayan. Binayaran niya ang bunga ng kasalanan. At sino ang binayaran niya? Ikaw at ako. Jesus paid everything, full price. Nagkaroon ng great exchange. Ano yung exchange? Jesus is 100% God. And yet, He chose and obeyed the Father to be crucified on the cross of Calvary for you and for me to be saved. Because of His obedience, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at inabsorb niya lahat ng sumpa at kasalanan ng buong sanlibutan. And because of that, hindi na tayo enemy kay God. Hindi na tayo outsider. Why? We belong to the kingdom of God. Tayo ay may access na sa kaharian ng Diyos. Nagigets nyo ba ang weight na ginawa ni Jesus sa cross? Hindi basta-basta yan. That's why don't take things for granted. And because you're not taking things for granted anymore, strongholds are starting to break. Amen? Sino dito? You're wanting God to break something in your heart. You're wanting God to break something in your situation. May gusto kang putulin si Lord. Sino dito meron kang gustong ayusin si Lord? Sino dito meron kang gustong maranasan na ang tagal-tagal, alam mo yun, yung gusto, ang tagal mo na gusto makatakas, ang tagal mo na gusto makalaya dyan, pero hindi mo magawa. Why? We live in a broken world. But praise be to God. Because of Christ Jesus, through Him, we became the righteousness of God. Because of Jesus Christ, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo ay naging anak ng Diyos. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Can I ask for the worship team, please? And our last point for tonight, ito ang gusto ni Lord. Kaya ang ating title ay But God. Our God wants to intervene in our life. Gusto ni Lord mag-intervene sa sitwasyon mo. Gusto ni God i-rescue ka kung nasan ka man. Like what the verse have said earlier nung binasa natin, Christ will rescue us. Sinasagip tayo ni Lord. Hindi ko alam kung nasang sitwasyon ka. I am not sure on whichever situation you are in, but this is what's clear tonight. Christ Jesus is rescuing you. Nire-rescue ka ni Lord. Inaangat ka ni Lord. Inaalis ka na ni Jesus sa pangit na sitwasyon. Bakit? Anak ka niya. Ayaw ka niya dyan. Binayaran na ni Jesus yan. Binayaran na ni Lord yung pain. Binayaran na ni Lord yung heartaches. Binayaran na ni Lord lahat. Nire-rescue ka na ni Jesus dyan. God wants to intervene in our life. Gusto ni Lord, magkaroon siya ng intervention sa buhay mo. Sabi sa Psalms 107, verses 28 to 30, ang sabi dyan, sabi nung psalmist, Lord, help. Sino dito meron kang mga ganyang sitwasyon? Wala kang ibang nasasabi, kundi, Lord, help. Lord, tulong. Hindi ko na lang ang gagawin. Paulit-ulit na lang. Lord, hindi ko na alam kung paano pa ako makakali sa sitwasyong ito. Lord, hindi ko na alam kung paano pa ako makakalaya sa sitwasyong ito. Lord, help me. Tuloy natin. Lord, help. They cried in their trouble, and He saved them from their distress. Sinasikip ka ni Jesus ngayon. He calmed the storm to a whisper and stilled the waves. What a blessing was that stillness as He brought them safely into harbor. Ang tindi. Nagigets niyo ba yung verse? Yung isave ka ni Lord sa sitwasyon mo, matindi na yon. Yung isave ka ni Lord sa sakit karamdaman, matindi na yon. Yung isave ka ni Lord
sa kahirapan, matindi na yon. Yung may ibigay sa iyo si Lord na answered prayer, matindi na yon. Pero alam niyo kung anong mas matindi? When Jesus paid our debt in the cross of Calvary in full price, we receive our salvation through Christ Jesus. Yun ang pinakamatindi. Yun ang pinakamatinding kaya natin tanggapin sa Diyos. Yun ang salvation natin. Yun ang pinakamatindi. Higit pa sa healing, higit pa sa provision, higit pa sa breakthrough. Ano yun? Yung salvation na binibigay niyang regalo ngayon. You know what? In our generation is blinded with the thought na kailangan perfect. Our generation is blinded with the thought na kailangan ganito, ganyan. Kailangan filter perfect. Kailangan picture ready. Kailangan approve ng lahat. Kailangan walang masabi ang ibang tao. Kailangan, pero ang sabi sa verse, kung may kailangan kang tulong, kung kailangan mo ng tulong ngayon, kung meron kang sitwasyon na gusto mong ilapit sa Diyos, itong sabihin mo, Lord, help. Tumawag ka kay Lord. Anong gagawin niya? Papakalmahin niya ang storm. And He will bring you into safety. He will bring you safely into your harbor. Alam niyo po ang gagawin ni Lord ngayon? Kagaya nung babae kanina, nung Canaanite woman, because of her great faith, her request was granted. Her request was granted. Anointed fam, ito ang pinapaintindi ni Lord sa atin ngayon. Huwag mong basta-bastahin ang pangalan ni Jesus. Huwag mong basta-bastahin ang ginawa ni Jesus sa cross of Calvary. Bakit? May power dyan. May power. Sa pangalan ni Jesus, may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, may freedom. Sa pangalan ni Jesus, when we start walking into His name, Jesus starts to break all strongholds. Jesus starts to break all chains. Jesus is setting you free. Pinapalaya ka ngayon ni Lord. What we talk about today, napaka-basic siya. Pero yan ang essence ng Bible, cover to cover. It's about Jesus giving His life for us sinners. Then Jesus gave salvation as a free gift to humanity. Ang kulang na lang, tanggapin natin tong regalong ito. Sino dito, handa mo nang tanggapin fully ang weight na ginawa ni Jesus sa cross of Calvary? Can we all stand? Just close your eyes and bow your head. I don't know exactly what situation you are in. I don't know exactly kung saan mo gusto i-rescue ka ni Lord. Hindi ko sure. Hindi ko alam. Pero ito ang sigurado ako. Gusto kong i-rescue ni Jesus. Merong Jesus na magre-rescue sa'yo dyan. Merong Jesus na nagbigay ng buhay niya sa cross of Calvary that is willing. Who is willing? Na i-rescue ka today. Ngayon din. Kagaya nung naranasan nung Canaanite woman, in that instant moment, lumaya ang kanyang anak. She experienced miracle. Why? Tumindi ang faith niya kay Jesus. Church, pagsamasamahin man natin ang kayamanan natin, pagsamasamahin man ang meron natin ngayon, still, hindi mababayaran ang ginawa ni Jesus sa cross of Calvary. Hindi mababayaran kasi nagkaroon tayo ng access sa karya ng Diyos. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo ay anak na ng Diyos. God so loved the world. That means God loves you so much. Meron po akong challenge sa lahat. Don't neglect Jesus' sacrifice on the cross. I hope that starting today, hindi mo na babaliwalain ang ginawang sacrifice si Jesus sa cross of Calvary. Kapag nangyari to, the weight of the price that is paid in your behalf, lalong ipinapaintindi sa iyo ng Diyos
ang benefits mo bilang anak ng Diyos. Lalong pinapaintindi sa iyo ng Diyos kung anong regalo ang inihanda niya sa iyo. Lalong pinapaintindi ng Diyos ang maganda niyang future sa iyo. How many times we have failed Him, still God will choose to fight over us over and over again. Pipiliin kang iligtas ng Diyos paulit-ulit. Before we worship God, Lord, thank you. Because while we were still sinners, you demonstrate your love for us. That you have gave your life on the cross of Calvary. Lord, hindi namin deserve to. Hindi namin deserve maligtas. Hindi namin deserve makaranas ng mga pagpapala nagmumula sa iyo. Hindi namin deserve lahat ng to. We were not supposed to experience all of this. Pero Lord, thank you. Kasi you chose to love us anyway. Pinili mong mahalin pa rin kami. Pinili mong magtiwala sa amin. Lord, ikaw lang nagtiwala sa amin. 1,000 times we have failed, or 1,000 times we have failed more. Still, you demonstrated your love over us. And Lord, kahabagan mo kami. We ask for your help this time. We pray, Lord, kami makalakad, Lord, sa righteousness mo. Makalakad kami, Lord, sa kabanalan mo. Lord, ayaw namin basta-bastahin ang presensya mo. Lord, because we know you are here. You are here. You are here in our midst. Ayaw namin basta-bastahin kung anong ginawa mo sa cross of Calvary, Lord, because you have paid everything in full price. And Lord, starting today, continue to impress into our hearts that you are willing to intervene in our behalf. Gusto mong kilusan ang sitwasyon namin. And Lord, lumalapit kami sa iyo ngayon. And because Lord, we know, paglapit namin sa iyo, great faith is equal to request granted. Great faith is equal to request granted. Today is a day, oh God, that we believe, oh God, kung meron man kami nilalapit sa iyo, meron man kami pinagtatagumpayan, requests are granted. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. This time, let's worship the Lord. Napakabuti mo, oh Diyos. You are a good, good God. You are good. Mabuti ka sa amin. Worship Him. Let's worship the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Come on, let's worship God. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good.
Lord, kung meron man kami mga strongholds ngayon, thank you, God. You are breaking all the strongholds of poverty. You are breaking all the strongholds of depression. You are breaking all strongholds of sickness and disease. You are breaking all strongholds of anxiety. You are breaking strongholds today. Lahat ng humahadlang na mga blessing na inanda mo sa iyong mga anak, you are breaking all those strongholds today. In this instant, we declare, like what your word have said, all the blessings you have declared to Abraham, mararanasan ng bawat isa na natin ito. Mararanasan ng iyong anointed fam. And Lord, because today, you are breaking all of the strongholds. Malaya kami nakapag-worship sa iyo. Malaya kami nakapagtaas ng kamay sa iyo. Malaya kami nakapagbigay ng buhay sa iyo. Thank you, Jesus. Come on, let's worship God. Come on. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is. Come on, let's lift up our hands to Jesus. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Lord, receive our worship. Receive our praises. Oh, Jesus. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Because today, you fully understand, naging clear sa'yo, ang naging sacrifice ni Jesus sa cross of Calvary. Malaya ka na. Pinalaya ka na ni Lord today. Pinapalaya ka ni Lord today. Today na yan. Today na yan. Kung ano man ang pinagtatagumpayan mo, today is the day that the Lord is setting you free. The Lord is setting you free. Be free. Be free. Be free. Be free. Malaya ka na. Binayaran na ni Jesus. Binayaran na ni Lord lahat. Malaya ka na. Malaya ka na. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Palakpakan natin si Lord. Come on, yung palakpak na alam mong pinalaya ka na ni Lord. Yung alam mo may ginawa si Jesus. Yung alam mong patuloy na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Come on. Come on, come on, come on, come on. Oh, Jesus. Oh. For the last time, let's worship God. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. Can we all raise our hands? Lahat ng pinilaya ng Diyos. Come on, let's raise our hands. Lord, today, we continuously surrender all the things, Lord God, na nagiging hadlang para kami makalapit sa iyo. Lord, sinusurrender namin sa iyo ang doubt.
Sinusurrender namin sa iyo ang fear. Sinusurrender namin sa iyo, Panginoon, everything. Your God, na nagiging hadlang upang kami lumalim ng relasyon sa iyo. And Lord, thank you as we surrender things to you. There came a great exchange. Pinapalitan mo, Lord, ng faith upon faith upon faith upon faith. Receive it today. Pinapalalim mo ng Diyos ang pananampalataya mo sa Kanya. You belong to an unshakable kingdom. May access ka na sa kaharian ng Diyos. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Pinapalaya ka ng Diyos. Bakit? Mahal na mahal ka ni Lord. Lord, thank you, Lord, sa mga ginawa mo ngayong gabi. And Lord, we pray and declare all the things that we have experienced, all the things that we have received, hindi na muling maaagaw ng kaaway. Lord, by your grace and mercy, we declare hindi na muling maaagaw ng kaaway. Thank you, Lord. J1 Sherwood Park is blessed. J1 Sherwood Park is blessed. Whom the Son sets free is free indeed. Sige, palakpakan natin si Lord. Be the one, Lord, to be lifted up, glorified and magnified. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.